Kada birada nila kay Duterte at sa kanilang aliado ni Duterte, may bayad. At ang usapan nga doon sa narinig ng source ko, nakuha mo ba yun sa'yo? Magkano ba yun sa'yo? Depende sa banat, yun ang makukuha mo. Anywhere from 1 to 10 million ang bayad. Kaya Sana naman pala ang all. sipag ng mga to. Palain mo 1 to 10 million ang bayad bawat banat kay dating Pangulong Duterte or sa mga Duterte. Sinakaraan si BP Sara, di ba? Nako, dalawang miyembro ng congressman may nakarinig at posibleng ilabas nila itong ebidensya kung sino man ito. Kahit walang ebidensya, alam naman ng karamihan na pera-pera talaga dyan. Ay, Sana papanoorin po all. natin ang pagbubulgar ni Atty. Harry Roque tungkol po dyan sa bayad ng video. Ang yayabang ninyo ngayong napite ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte at sisipot sa Kongreso. Tayo naman ngayon ang umayaw. Ano ba yung mga sinasabi ng mga TWAD committee meeting? Be man enough. Ang gagaling nila, tatapang nila. Hindi daw man enough ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nilang tao. Yan. Meron pang kinakailangan naman, nanumpa ka rin ng iyong panunumpa na bilang isang nagsisilbi sa bayan ay rerespetuhin mo ang mga proseso. So dapat sumipot ka. O ayan. Tapos meron pa, ay nako, kapag sisipot yan, propaganda lang yan. Ay nako, hindi ko maintindihan. Kapag hindi sisipot, hindi daw man enough. Kapag sisipot naman, propaganda lang daw. Ano ba talaga yan? Alam mo, sa totoo lang, nakita nila kung paano na-balljack ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang antivirus sa Senado. Antivirus na yun nag-aaral yun. Hindi yun nagbabasa lang kahit paano. Nagbabasa rin yun, may portable utak yun. Pero at least, credit kay antivirus, binabasa niya ahead of time. So although interpretive reading rin siya, gaya ng mga TWAD committee members, kahit paano naman, binasa niya ahead of time. Pero dito sa TWAD committee, halatang halata, first reading. Nakakala mo, ang galing-galing nila. No? Alam niyo ba, siyempre, 25 anyos na ako nagtuturo ng batas. Ang sabi sa akin ay isang law office ang gumagawa ng mga tanong nila dyan sa TWAD Committee at saka dyan sa Committee on Good Government. Kaya naman, kung mapapansin nyo, kompleto pa visuals sa mga congressmen. Naniniwala ba kayo na silang gumawa ng mga visuals? Kapatid daw kasi ng PR ni Tambaluslos ay may isang malaking law office at yan ang tagagawa ng mga tanong. Kaya ang mga congressman, gaya rin ni Antivirus, merong portable brains. Pero, yun nga lang, first reading sila palagi. Si Antivirus, at least nabasa na yung script ahead of time. So, meron na siyang, kumbaga, nag-e-emote na siya. Pero, pansinin ninyo, pag nagtatanong, nandun pa rin siya sa script. Kasi nga, hindi naman sila nag-iisip yung mga tanong na yan dahil medyo legal ang pinag-uusapan. So, ganyan din po dyan sa TWAD Committee, no? At ako, pinaaresto nila nung minsan at ngayon, pinapaaresto. Kaya lang nilang paarestuhin ang gaya ko na alam nila na kapag pinaresto nila ako, wala namang magpi-people power. Pero subukan nila ngayon ipa-contempt. Naku, yung isang congressman dyan, gusto niya dapat i-show cause daw si presidente. At kapag taas ang show cause, syempre contempt na yun. Subukan nyo ipa-contempt. Baka dyan na matapos ang administrasyon ni Marcos pag pinakulong nyo ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte. At siguro naman, may enough political sense kayo na wag gagawin yun dahil alam ninyo, baka mag-people power na naman, no? Pero ako, sige, pa-arresto nyo para matuloy na nga siguro yung people power na yan. Dahil kailangan matapos na yan, no? Mantakin nyo. Ang dami-daming bagyong dumarating. Tuloy pa rin ang TWAD committee hearings. Ano bang mabuting nagagawa niyan doon sa mga biktima ng bagyo? Mantakin nyo, isang buwan, 3, 4 na bagyo na napakalalakas. Tuloy-tuloy pa rin ang TWAD committee pag-aaksaya ng pera ng bayan. Alam niyo mo, hindi maliit na perang nagagastos dyan. Unang-una, ang lalaki na mga sweldo ng mga mokong na yan na wala namang ginagawang batas. O pangalawa, siyempre maraming gastos yan. Yung pagkain, yung media, o ano ba yan, no? Samantalang sana lahat yung ginagastos nila dyan sa kada TWAD committee hearing nila, binigay na lang nila sa mga biktima ng bagyo. Dinamahal pa sila ng tao. At syempre, alam naman natin na kapag sila nagpa-power tripping, nakikita ng taong bayan, hindi naman sila napamamahal dyan. Lalong nabubusit ang tao sa kanila dahil alam nila na mapang-api at talaga mapang-abuso sa kapangyarihan itong mga congressmen nito. Pero ano niyan, itaga niyan sa bato. Karamihan ng mga tatakbo dyan sa miyembro ng TWAD committee matatalo. Yang Luistro, walang panalo yan. Wala na yan. Yang Fernandez, walang panalo yan. Baka number 3 yan sa pagiging gobernador dyan sa Laguna. Okay? Hindi ko lang alam Abante kasi yung kalaban niya, yung Abante naman niya, walang laban niya kapag tumakbo yung Sandy Ocampo na naging kaklasiko sa Kongreso dahil siya talaga ang nananalo dyan sa distrito ng Santa Ana. Bago si Sandy Ocampo, yung nanay niya, tatay pala niya.
Kaya lang balita ko medyo nadidepress si Congresswoman Sandy Ocampo kasi namatay nga yung tatay niya kaya hinahayaan niyang tumakbo yan si Abante. Pero nung nandyan si Sandy Ocampo, talunan yan si Abante, no? Well, sige. Ibigay na natin yung sa Antipolo na talaga namang mananalo siya kasi sila ay kaalyado ng Puno at saka ng mga Inyares, no? So anyway, sige, mananalo naman yung taga Antipolo, no? Pero Barbers, may tulog yan. Although hindi siya tatakbo yung misis niya, may tulog yan. Dahil talaga namang matindi ang laban ng Matugas at saka ng Barbers. Mantakin mong ikaw ay ang maging anti-Duterte sa Mindanao. Sinong susuporta sa'yo? Isang punta lang dyan ng mga Duterte sa probinsya ni Barber para sabihin, huwag niyong iboboto ang taksil sa mga taga Mindanao. Talo na yan. So, enjoy your remaining term while you can. Dahil sa ginawa niyo sa Tuwad Committee, mukhang malapit na ang pagtatapos ng inyong mga karera dyan sa Kongreso at sa larangan ng politika. Sabi sa inyo lahat ng bagay subject to karma. Akala nyo, magagaling kayo ngayon dahil kayo'y nakakakontem pag nasa loob ng Congress, subukan nila magganyan-ganyan sa labas. Ba't hindi sila nagaganyan-ganyan ng asta sa labas ng Kongreso? Kaya lang naman sila nagaganyan-ganyan kasi alam nila may sergeant at arms sila na pwede magpa-aresto ng mga taong naroon mismo sa Kongreso. Ilabas mo yan sa Kongreso, wala yan. Ay nako, pero alam niyo kung bakit? Well, kasi meron akong source na napakinggan talaga ang dalawang miyembro ng congressman na kada birada nila kay Duterte at sa kanilang aliado ni Duterte, may bayad. At ang usapan nga doon sa narinig ng source ko, nakuha mo ba yun sa'yo? Magkano ba yun sa'yo? Depende sa banat, yun ang makukuha mo. Anywhere from 1 to 10 million ang bayad. Sino ba ang nagbabayad niyan? Saan ba nanggagaling ang pera na yan? Hindi naman yan galing sa personal na pera ng Tambaluslos. Galing din yan sa taong bayan. Mantakin nyo, ginagamit yung sana pera para sa flood control para banatan ang mga Dutertes at ang kanilang mga kaalyado dyan mismo sa Tuwad Committee. Totoo po yan, ha? Meron po talaga akong nakarinig sa kanilang pag-uusap habang sila'y nasa banyo. Di nila alam na may tao dun sa cubicle na nakikinig. O, sa takdang panahon, ilalabas po natin yan. O sa dalawang congressman dyan na nag-uusap tungkol sa bayaran. Magkano daw, magkano? Ay, kabahan na kayo. Mayroong nakarinig, may nagsumbong na mayroon palang ganyan. Sinabi natin milyon-milyon yung pinambabayad. Ibig sabihin may budget. 'Di ba? Bakit nung sa Bagyo sasabihin budget issue na? Ba't dapat unahin doon sa mga biktima, hindi yung ilang dangkal lang na bubong yung ibibigay. 'Di ba? Ito pala, marami palang pera pinamimigay di umano sa mga congressman na babanat sa mga Duterte. Nagkakapera sila dahil sa Duterte, no? Kaya pala ang sipag nila dyan, kahit paulit-ulit na lang yung tanong nila, kahit walang katapusang hearing, okay lang sa kanila. Dahil, ito pala. Totoo kaya ito? Sa tingin ng karamihan, meron talagang ganyan. Kaya, kailan na yun ilalabas? May mga ebidensya mga hawak tong mga to. Siyempre, tactics po yan sa politics. May po yan, merong time, tamang oras kung kailan ilalabas. Kaya, sino kaya ang pinakamalaking natanggap? Kunwari galit na galit, kunwari gigil na gigil, kunwari maraming questions kay Tatay Digong. Sa tingin nyo, sino yung may pinakamalaking bayad po dyan? Kung totoo man yan, 1 to 10 million daw. Comment tayo dyan. Ganito lang.